Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Tuesday. Naramdaman sa Mariana Island ang bagsik ni Super Typhoon Bavi at ngayon ay inaasahan na itong papasok sa Philippine Area of Responsibility. Alamin natin kung may pagbabago ba sa magiging direksyon ng bagyong ito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang easterlies ang pangunahing nakaapekto sa eastern sections ng northern and central Luzon, habang sa malayong silangan ng bansa ay patuloy nating binabantayan ang napakalakas na si Super Typhoon Bavi na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, ang sentro ng Super Typhoon Bavi ay nakita sa layong around 2,000 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 205 kilometers per hour malapit sa gitna. May gustiness up to 250 kilometers per hour at kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ibig sabihin, nananatili pa din ito sa Super Typhoon category. Ang ganitong klasing lakas ay nangangahulugan na kahit malayo pa ito sa ngayon, mahalaga na ang maagang pagbabantay dahil ang malalaking bagyo ay hindi lang tinitingnan base sa posibleng landfall. Tinitingnan din ang lawak ng impluensya nito sa hanging umiiral sa paligid ng bansa, lalo na sa southwest monsoon at sa kondisyon ng dagat sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Unahin muna natin ang kasalukuyang lagay ng panahon sa loob ng bansa. Para sa Cagayan Valley at Aurora, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng easterlies. Meaning, ang hangin mula sa silangan ang siyang naghahatid ng moisture papasok sa mga bahaging ito ng Luzon. Kapag sapat ang init sa maghapon at mas mabigat ang pakiramdam ng hangin, mabilis na pwedeng mabuo ang mga thunderstorm clouds. Kaya kahit hindi tuloy-tuloy ang ulan sa buong araw, may posibilidad pa rin ng biglaang buhos sa ilang lugar, lalo na sa hapon at gabi. At kapag ang thunderstorm ay naging severe, pwede itong magdulot ng flash flood sa mga mabababang lugar at landslides naman sa mga lugar na nasa paanan ng bundok o sa mga bahaging madaling lumambot ang lupa. Sa Cagayan Valley, mahalagang tandaan na ang forecast na isolated rain showers ay hindi ibig sabihin na mahina agad ang magiging epekto ng ulan. Ang ibig sabihin nito ay hindi pantay-pantay ang bagsak ng ulan sa buong rehiyon. May mga lugar na maaaring hindi makaranas ng ulan sa ilang oras, habang ang karatig na bayan naman ay pwedeng makaranas ng malakas na thunderstorm. Sa mga komunidad na malapit sa ilog, sa mga lugar na mabilis maipunan ng tubig, at sa mga rutang malapit sa matatarik na bahagi ng lupa, kailangang maging alerto sa mabilis na pagbabago ng panahon. Sa Aurora naman, dahil nakaharap ito sa silangan at madaling makasalo ng moisture mula sa dagat, may posibilidad ng pagbuo ng thunderstorms na pwedeng magdala ng biglaang malalakas na buhos, lalo na kapag mas umiinit ang paligid habang tumatagal ang araw. Para naman sa Metro Manila at sa rest of the country, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Meaning, sa mga bahaging ito ng bansa, hindi ang easterlies ang pangunahing dahilan ng ulan, kundi ang init sa maghapon, ang halumigmig sa hangin at ang biglaang pagbuo ng thunderstorm clouds sa hapon o gabi. Sa Metro Manila, ang localized thunderstorms ay karaniwang may direktang epekto sa trapiko at sa pang-araw-araw na biyahe ng maraming tao. Kapag tumapat ang malakas na buhos sa oras ng uwian o sa peak travel hours, mabilis nitong pinapabagal ang takbo ng mga sasakyan at pinapahirapan ang galaw ng mga commuter. Ngayon, pag-usapan natin ang heavy rainfall outlook due to southwest monsoon. Bukas inaasahan ang pagulan na nasa 50 to 100 millimeters sa Sultan Kudarat at Sarangani. Mahalaga ring idiin na ang forecast rainfall ay pwedeng mas mataas pa sa mga mountainous at elevated areas. Bukod pa rito, pwede pang lumala ang epekto sa ilang lugar dahil sa significant antecedent rainfall o yung mga nauna ng pag-ulan na nagpabasa sa lupa bago pa ang bagong buhos. Ngayon naman, silipin natin ang general outlook for the forecast period ni Super Typhoon Bavi. Ayon sa kasalukuyang projection, si Bavi ay forecast na kikilos generally west-northwestward at papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng Wednesday, early morning, July 8. Kapag nasa loob na ito
ito ng PAR, bibigyan ito ng local name na Inday. Habang nasa ibabaw ng Philippine Sea, inaasahang kikilos ito generally northwestward towards Ryukyu Islands. Meaning, sa kasalukuyang forecast, ang direksyon nito ay mas papunta sa hilagang bahagi ng bansa at sa rehiyon sa pagitan ng extreme northern Luzon, Ryukyu Islands at silangan ng Taiwan. Ayon pa rin sa kasalukuyang outlook, si Bavi ay inaasahang magme-maintain ng kanyang lakas bilang super typhoon habang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Gayunman, may gradual weakening na inaasahan habang ito ay kikilos malapit sa extreme northern Luzon at habang papalapit sa silangan ng Taiwan. Mahalaga ang detalyeng ito dahil ipinapakita nitong kahit may senyales ng paghina sa mas bandang dulo ng forecast period, mananatili pa rin itong isang napakalakas na sistema habang malapit sa hilagang dulo ng bansa. Sa usapin ng land hazards, mahalagang idiin na kahit mababa ang chance ng landfall over any parts of Luzon sa kasalukuyang forecast, hindi ibig sabihin nito na maliit na agad ang magiging epekto sa bansa. Dahil sa tindi ng lakas ni Bavi at sa lawak ng strong winds mula sa sentro nito, may posibilidad na magtaas ng wind signals sa northern at eastern portions ng northern Luzon at ang earliest timing nito ay maaring Tuesday night o Wednesday morning. Batay sa kasalukuyang projection, ang highest wind signal throughout the passage ay likely na signal number 2 or signal number 3, meaning kahit hindi direktang tumawid sa malaking bahagi ng bansa ang sentro ng bagyo, ang lakas at lawak nito ay sapat para magdala ng mapanganib na kondisyon sa hilagang bahagi ng Luzon, lalo na sa mga lugar na mas malapit sa magiging track nito. Bukod pa rito, dahil may uncertainty pa rin sa radius of strong winds, hindi rin inaalis ang possibility ng pagtaas ng wind signals sa eastern portions ng southern Luzon at Visayas. Habang hindi pa final ang lawak ng pinakamalalakas na hangin, may posibilidad pa ring lumawak ang sakop ng mga warning kung magbago ang aktual na lawak ng wind field habang papalapit ang bagyo. Kaya hindi lang ang extreme northern Luzon ang kailangang nakaantabay. Maging ang mga silangang bahagi ng southern Luzon at Visayas ay kailangang tutok sa mga susunod na advisory habang papalapit ang mas malawak na impluwensya ng bagyo. Mahalaga ring tandaan na ang gusty conditions over most parts of the country ay likely na magsisimula ngayong araw and Wednesday due to the southwest monsoon. Ibig sabihin nito, ito ang isa sa napakahalagang indirect effect ng malalakas na bagyo na nasa silangan o hilagang silangan ng bansa. Kapag ang isang sistemang ganito kalakas ay nasa tamang pwesto, kaya nitong hilahin ang southwest monsoon at magdala ng mas maraming moisture sa malaking bahagi ng Pilipinas. Dahil dito, ang enhanced southwest monsoon at ang tropical cyclone ay maaari ring magdala ng heavy rains sa northern at western portions ng country. At batay sa bagong datos, posible ring maglabas ng weather advisory bilang paghahanda sa mga posibleng malalakas na pag-ulang ito. Ngayon naman, pag-usapan natin ang latest tropical cyclone threat potential. Para sa week 1 hanggang July 12, malinaw na si TC Bavi ay present over the eastern portion of the TCAD region. Ayon sa forecast, papasok ito sa PAR at bibigyan ng local name na Inday at kikilos patungo sa Taiwan Eastern China area. Bukod dito, may TC-like vortex na tinutukoy bilang TCLV1 na forecast na lumitaw over the eastern boundary of the PMD na may low likelihood of TC development during week 1. Para naman sa week 2 mula July 9 hanggang July 15, ipinapakita ng forecasts na ang TCLV1 ay maaaring pumasok sa PAR na may low probability of TC development. In addition, may TCLV2 na likely na mag-develop over the western boundary of the PAR na may low likelihood of TC formation over week 2. Sa madaling paliwanag, pagpasok ng ikalawang linggo ng July forecast window, nananatiling aktibo ang signal ng mga posibleng system sa mas malawak na paligid ng Pilipinas. Hindi ibig sabihin nito na lahat ay magiging ganap at malalakas na bagyo, pero sapat ang dami ng mga development signal para sabihing kailangang manatiling alerto at tutok sa mga susunod na advisory.